إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba, sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng tulong, sa Kanya lamang tayo dapat humiling, sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran mula sa ating mga pagkasala, at sa Kanya lamang tayo dapat magpakupkup mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, ay walang sino man na makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang hahayaan ng Allah na maligaw sa matuwid na landas, ay walang sino man makapaggagabay sa Kanya maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang karapat dapat sambahin maliban sa Allah, siya lang nag-iisa at wala siyang katambal. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling mensahero at sugo. Mga kapatid, sa rinong Islam, bilang payo sa ating lahat, payo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang mga Muslim at sa umma na ito, ang katakutan natin ng Allah sa lahat ng ating mga gawain, sa lahat ng ating kilos at oras. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, mga Muslim na may paniniwala sa Allah, katakutan niyo Allah ng tunay na pagkatakot sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga pinag-utos at pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag niyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. At sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haythu ma kunt. Katakutan mo ang Allah saan ka man naroon. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. At pasundan mo agad ang masamang gawain ng mabuting gawa upang mabura ito. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At pakitunguhan ang mga tao ng may mabuting pag-uugali. Mga kapatid sa rinong Islam, sa araw na ito, araw ng Jumu'ah, isang mabiyayang araw at mapagpalang araw na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating na mga Muslim na pinakadabis na mga araw, pinakadabis sa lahat ng mga araw. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi shams, yawmul Jumu'ah. Ang pinakamainam na araw na nasikata ng araw ay ang araw ng Jumu'ah, itong araw ng Friday. Sa ngayon, mga kapatid sa Islam, ay tatalakayin natin sa khutbang ito ang isang napakahalagang paksa na may kaugnayan sa ating buhay dito sa mundo upang maging kapakipakinabang sa atin ang araw na ito, inshallah ta'ala. Isang hadith na nasaysay ni Abu Amr Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu. Kalugdanawa siya ng Allah. Isa sa mga magigiting na mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Sufyan
bin Abdullah. Isang araw siya ay lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong, "Ya Rasulullah." Itong hadith na ito ay naiulat ni Imam Muslim rahimahullah, isang authentic na hadith. Sabi ni Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu, kalugdanawa siya ng Allah, "Ya Rasulullah," o sugo ng Allah. Kinakausap niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Ya Rasulullah, magsabi ka sa akin ng isang salita tungkol sa Islam na hindi ko na pa ito itatanong sa iba maliban sa iyo. Ang ibig niya sabihin sa kanyang tanong, "Ya Rasulullah, turuan mo ako ng isang salita na panghahawakan ko bilang isang Muslim at hindi ko na pa ito itatanong pa sa ibang tao maliban sa iyo. Sabihin mo sa akin, Ya Rasulullah, bigyan mo ako ng isang magandang salita na panghahawakan ko bilang isang Muslim." Sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang napakaiksi lamang na kasagutan, subalit napakalawak ang kanyang kahulugan. Sinasaklaw ang sagot na ito, mga kapatid, sa buong buhay ng isang Muslim at nakasalalay dito ang kanyang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," sabihin mo ya Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billah," sabihin mo, ako ay naniwala sa Allah, thumma istaqim, at pagkatapos maging matuwid ka. Allahu Akbar. Rawahu Muslim. Iniulat ni Muslim. Itong sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang salita na kung saan kapag naintindihan ng isang Muslim ay maintindihan niya kung ano ang daan ng tagumpay. Papaano siya magtagumpay dito sa mundo. Itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lang kay Sufyan al-Thaqafi kundi sa kanyang buong ummah, sa buong kamusliman, na ang dapat gawin upang ikaw ay magtagumpay dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Qul, sabihin mo, amantu billah, ako ay naniwala sa Allah, thumma istaqim, at pagkatapos maging matuwid ka. Allahu Akbar. Sinabi ng mga ulama, mga kapatid, na ang tagumpay na tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakamit ng isang Muslim ay itong tagumpay na ito. Ang tagumpay ng pagiging matatag sa Islam. Tagumpay ng pagiging matuwid. Hindi ang inaakala ng mga tao na tagumpay na magkaroon ka ng magandang bahay o tagumpay na makabili ka ng mga magagarang sasakyan o tagumpay na ang mga anak mo ay makapag-graduate lahat sa pag-aaral o tagumpay na ikaw ay makakuha ng degree o makakuha o maging success ang iyong negosyo. Hindi. Ang tagumpay na gustong ipaalam sa atin ng Islam, ito, ang pagiging matuwid bilang isang Muslim. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu fil hayatid dunya bil qawli thabit." Patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya ng matatag na salita, at ito yung paniniwala sa Allah. Sa tafsir ng mga ulama, ito yung pagsabi ng la ilaha illallah. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na tagumpay ng isang tao ay siya ay maging matatag sa Islam. Kung ating intindihin ang bagay na ito, napakalawak pero paiksiin natin para mas maintindihan. Lahat ng mga bagay na makakatulong upang ikaw ay maging matatag sa Islam ay hindi tagumpay, kundi paraan lamang tungo sa tagumpay. Lahat ng bagay na maging dahilan upang ikaw ay maging matatag sa Islam, hindi siya ang tagumpay. Paraan lamang upang ikaw ay magtagumpay. Kasi ang pinakakahulugan ng tagumpay, maging matatag ka sa relihiyong Islam. Halimbawa lamang ang pag-aaral sa Islam.
Ang pag-aaral sa Islam ay paraan tungo sa tagumpay. Bakit? Paraan siya upang maging matuwid ang isang Muslim kapag siya ay may alam sa Islam. Subalit, ang pag-aaral sa Islam ay hindi siya mismo ang tagumpay. Kung may mga taong hindi nakapag-aral sa Islam pero naging matatag siya sa Islam, tagumpay na yun. Tagumpay na yun. Hindi yung nakapag-aral, nakagraduate, siya yung tagumpay. At yung hindi nakapag-aral, hindi siya tagumpay, hindi, mali. Hindi yan yung itinuro ng Islam. Kahit na hindi ka nakapag-aral, kahit na wala kang masjid na naipatayo, kahit wala kang Islamic center na patayo, kahit hindi ka naging ustad, hindi ka naging ustada, hindi mo nasa ulang Quran, pero matatag ka sa Islam, matuwid ka na bilang isang Muslim, tagumpay ka, kapatid. Yun yung tagumpay. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Tingnan niyo mga kapatid, bilang patunay. Sabi ng Allah sa suratul Fussilat, ayat 32. Sabi ng Allah, innal ladhina amanu ay innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sabi ng Allah, tunay na sila na mga nagsabi na ang aming Panginoon ay ang Allah, at pagkatapos sila ay naging matuwid, naging matatag sa kanilang pagsabi, naging matatag sa kanilang pagsabi ng Allah ang Panginoon, naging masunurin sa Allah. Tatanazzalu alayhimul malaika, bababa sa kanila ang mga anghel na magsasabi, alla takhafu wa la tahzanu, huwag kayong matakot at huwag kayong malungkot. Ito yung sa panahon na siya ay maghihingalo. Bababa ang mga anghel sa kanya at magpapakita, huwag kang matakot. Ibig sabihin, huwag kang matakot sa kung ano yung mangyayari pagkatapos na kunin namin ng iyong kaluluwa. Wala tahzanu, at huwag kang malungkot. Ibig sabihin, huwag kang malungkot sa mga maiwan mo na pamilya mo. Ang Allah nang bahala sa kanila. Huwag kang malungkot. Allahu Akbar. So dalawa, kumbaga, bibigyan ng mga anghel ang isang taong naghihingalo ng assurance. Dalawang assurance. Sa kanyang harapin na huwag kang matakot. Kapag ilagay ka na sa libingan, huwag kang matakot. Walang parusang darating sa iyo. Wala tahzanu, at huwag kang malungkot. Huwag kayong malungkot. Ang tinutukoy nito sa mga maiwan mo na pamilya mo, maiwan mo na asawa mo, mga anak mo, huwag kang malungkot. Ang Allah nang bahala sa kanila. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, at magandang balita para sa inyo, ang paraiso na kung saan ay ipinangako para sa inyo na mga naging matatag sa reliyong Islam. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين عليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga manampalataya, katakutan niyo Allah. Katakutan niyo Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa kung sapat na ba ang kanyang mabuting gawa para iharap niya sa araw ng paghukom. Kung hindi pa, katakutan niyo Allah dahil siya ay nakakaalam sa lahat ng inyong mga ginagawa. Mga kapatid, sa reliyong Islam, ang tagumpay na tinutukoy sa khutbah na ito ay ang pagiging matatag sa Islam. Yung pagiging matatag mo sa reliyong Islam. Kahit ano ang sitwasyon na nangyari sa buhay mo, kung ikaw ay matatag sa Islam, tagumpay ka, kapatid. Hindi yung mga nagkamit ng kahit anong mga iba't ibang klaseng ari-arian, kasikatan, karangyaan dito sa mundo. Sila yung tagumpay, hindi. Kahit sa pag-aaral, kahit sa pagsasaulo ng Quran, kapag nasaulo mo ang buong Quran, hindi ibig sabihin na tagumpay yan. Hindi. Maraming mga nakasaulo ng Quran pero hindi naging matatag sa Islam. Tagumpay ba sila? Hindi.
At maraming mga hindi nakasaulo ng Quran, ni mismo ang pagbabasa ng Quran ay hindi nila alam. Pero matatag sila sa Islam. Sila ang tagumpay. Allahu Akbar. Ito ang tunay na tagumpay, mga kapatid. Ang pagiging matatag sa Islam. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, sa Islam, kung titingnan natin ang salungat ng ating topic, ang taong nasawi at lugi ay siya yung taong lumihis sa reliyong Islam. Pag ikaw ay lumihis sa pagsamba mo sa Allah, alamin mo na ikaw ay papunta sa kalugian. Papalayo ka sa tagumpay. Kapag nakita mo sa sarili mo na gumagawa ka na ng mga kasalanan, kapag nakita mo sa sarili mo na gumagawa ka na ng mga ikakagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala, alamin mo na lumalayo ka na sa tagumpay. Kahit pa ikaw ay sabihin natin nakapag-aral sa Islam at nag-graduate na, naging ustad, naging ustada, pero napansin mo na lumalayo ka na sa utos ng Allah, hindi ka nagtagumpay. Ang pag-aaral ay paraan lang. Ang pagsasaulo ng Quran ay paraan lang. Lahat yan, kahit ang pagdada'wa ay paraan lang sa tagumpay. Hindi yan yung pinakatagumpay. Hindi ibig sabihin na isa ka ng ganap na da'iya. Isa ka ng ganap na nagdada'wa. Tagumpay ka na, hindi. O nakapagpatayo ka ng masjid o Islamic Center o ano pa man dyan. Tagumpay ka na, hindi. Kung ikaw ay lumihis sa katuruan ng Islam, sa utos ng Allah, hindi ka nagtagumpay, kapatid. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin niya tayo sa kanyang relihiyon. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, o Allah na magbalik-baliktad ng mga puso, patatagin mo ang aming mga puso sa inyong relihiyon. Magsalawat ta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.